Finally, nilabas na rin ng Rock Gears ang kanilang bagong version ng Limaya wireless gaming headset. At ito yung Rock Limaya Plus. Plus guys hindi minus. So mas maganda kaya ito kaysa sa original Limaya or dito na lang tayo? Pag-usapan natin yan sa video na to. Let's go! So bago tayo mag-unboxing, first I would like to thank Rock Philippines for sending this in for review, and rest assured na ang review natin is unbiased and will always be based on my personal experience, personal preference, and honest opinion. This is the storage bag or storage pouch. Okay din siya, no? Maganda yung kanyang loob. So safe na safe ang headset nyo dito dahil maganda yung kanyang cloth. Okay, so ito yung detachable microphone nya. Then USB cable for charging, Type-C, 3.5mm input and output. At ganun din, meron din siyang adapter kung i-direct nyo siya sa inyong sound card. And this one is the 2.4 receiver. And lastly, ang kanyang manual. Meron kayong babasahin sa inyong free time. At ngayon, tingnan na natin ang headset mismo. So tingnan natin ang design ng Rock Limaya Plus. Unang-una, mapapansin natin na nandito ang kanyang logo na Rock. So very stealthy siya. Ang weight pala nito is 310 grams. So hindi siya ganun kabigat at hindi rin ganun kagaan. Para sa akin okay lang yun kasi this one is a metal. Tsaka may feel mo na talagang durable siya dahil sa kanyang weight. Very stylish ang kanyang cups. May pagka-triangle siya. At ang maganda dito is detachable siya. Yan o. So, madali lang siyang i-detach. Maganda dito, makakabili tayo ng replaceable foam at magiging available din yan sa Rock soon. Ang adjustment nito is ang kanyang length at tiltable ang kanyang cups. So, yun lang. So, hindi siya naro-rotate. I think yung naro-rotate yung Limaya. Yung mga foams niya is okay. Kung papansinin nyo guys, yung shape ng kanyang cup is parang tenga. Para sa akin, comfortable yan. Over-ear siya, hindi siya on-ear. So, ibig sabihin, nasa loob yung ating tenga. Ang depth or lalim ng kanyang speaker is sakto lang, hindi yung sobrang lapit. May irita ka kasi pag sobrang lapit eh. Naranasan ko na yun sa ibang gaming headset. Iritang-irita ako dito sa speaker niya kasi sobrang lapit sa tenga ko. At ang speaker size pala nito, ang diameter niya is 50mm. Ang impedance niya is 20 ohms, meaning medyo malakas siya. Pero considering na headset kasi ito, saktong-sakto lang siya. Pero pag IEM siya, sobrang lakas na nun. Minus 93 dB, meaning hindi siya ganun kaingay. Wala kang maririnig na parang static or ng floor noise. Tahimik lang talaga siya. So, tignan natin ng maigi ang parts nito at ang mga layout buttons niya. So, unang-una, makikita natin itong tatlong stripe na to magkabilaan is the RGB. So, kung bubuksan natin yan, yun. So, hindi nyo makakontrol yung RGB modes nito. Random na siya. And okay lang yun. It's fine with me kasi yun nga, wala naman talaga siyang benefit. Hindi natin makikita habang naglalaro since nasa tenga na, nasa ulo natin. Kaya okay na yan. Siyempre, pwede rin natin i-turn off yan. Sa right side, nandito yung wireless modes, yung Bluetooth and yung 2.4. Nandito naman yung USB Type-C charging port na may LED. Ito yung charging indicator. Pag naka-red siya, meaning nagcha-charge siya. Pag nag-green siya, meaning fully charged na siya. Dito naman sa left side, makikita natin ang mic input, 3.5 jack. At ito naman ang volume control. Ito yung power button. At the same time, ito rin yung pause and play. Ito din yung pag-answer ng phone pag naka-Bluetooth siya or pag naka-connect sa inyong phone. And then, obviously, ito yung mute ng mic. Lastly, 7.1 button, yung activation niya. Single press lang para i-on and off nyo ang 7.1 and double press or double click pag gusto nyong i-off ang kanyang RGB. At makikita nyo rin dito ang connection status. So mag-initial testing impression tayo ngayon. Maganda yung fit niya. So ganito yung tsura pag naka-side. Ang ganda ng microphone niya, gooseneck. So madali lang siyang ilipat-lipat. Okay, pero hindi siya nag-extend hanggang dito. So hanggang dito lang siya. Sa right side, ganito naman. And sa back, ganito ang itsura niya. Siyempre, sa back, wala naman tayong pakialam dyan. Yung kanyang adjustment, good. Depende sa size ng inyong ulo, siyempre,
na ibababa naman yan. So adjust nyo na lang according to your preference siya sa inyong comfort. Pag comfortable na din, okay na siya. Ngayon medyo maigpit pa siya kasi syempre initial impression, pero habang tumatagal, mag-a-adjust din yan ng konti. So mag-wiggle tayo. Good. Yan, okay naman. Maganda yung pagkahapit niya. Hindi siya nakaka-irritay. May mga headset kasi na nasa below na price range ng Limaya Plus. Unang lagay pa lang, hindi maganda. Ito, goods na goods. So, gano'n naman kaya kaganda ang sound quality nito. Siyempre, unahin natin sa gaming. Ang papansin ko dito is less aggressive siya. So, hindi siya yung sobrang tinis. Hindi rin siya yung sobrang bassy. Medyo balanced naman siya, pero meron konting bass. Pagdating sa 7.1, it's very good. So, tinesting ko sa lahat ng FPS games na nilalaro ko. And mas ginagamit ko yung 7.1 kaysa sa stereo mode niya. Hindi naman siya yung sobrang gandang detail katulad ng mga nasa IEM, pero maganda ang kanyang surround sound. So, hindi siya budol-budol, hindi buhol-buhol ang kanyang 7.1. Unlike yung mga naunahong gaming headset na naka 7.1 na nakakainis. So, pagdating naman sa music and movies, ginagamit ko lang din yung 7.1 kasi mas immersive siya. So, pagdating naman sa mic niya, maganda naman ito kasi gooseneck siya, very flexible. So, mapoposition yun ng maayos. And pagdating naman sa kanyang quality, pagdating sa PC, medyo mahina siya. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero pagdating sa phone nung tinesting ko, maganda naman ang kanyang sound at saka maganda ang kanyang volume. Hindi ko lang sure kung bakit. Maybe sa settings ko or what. Pero yun nga, mas malakas siya pagdating sa cellphone. By the way, this is an omnidirectional and unfortunately, wala siyang active noise cancelling or wala siyang background noise cancelling. So, kayo na lang talaga ang mag-a-adjust sa post pag ginagamit nyo siya pag content sa editing or dapat nakatutok talaga ito sa inyong bunganga. So, wag nakalabas kasi napipick up niya yung surrounding nyo kaya mas maganda itutok nyo talaga siya dito sa source or malapit sa bunganga nyo. Alright, so pagdating sa sound, pasado siya sa atin sa kanyang price range. Very good. Paano naman ang kanyang comfort? So, this one is somewhat comfortable kasi maganda naman ang kanyang foam, medyo makapal siya. Ang hindi ko lang nagustuhan yung banda dito sa taas, medyo stiff siya, pero pwede nyo naman siyang i-adjust. And of course, pag ginagamit nyo to, lalong-lalo na pag bago lang, meron pang adjustment na period yan. Take breaks guys, every 2 to 3 hours siguro, kailangan tanggalin nyo muna siya para at least hindi kayo mahilo or hindi mamanhid yung tenga nyo or yung ulo nyo, no? Pero pag tumagal yan, pag nilalaro nyo na siya siguro ng ilang weeks, ng ilang months, masasanay na rin kayo eventually and mas magiging comfortable na siya. So ito yung pinaka mga nagustuhan ko dito sa ROK Limaya Plus. Unang-una ang kanyang overall design, especially the white. Ewan ko kung hindi pa ako nakakita nung black version, pero itong white nagagandaan ako sa colorway niya. So para siyang space gray with white. So it reminds me of PlayStation pero wala yung blue niya. Pero parang ganun. So napakalinis niyang tignan, very stylish and slick. Tsaka gusto ko yung tatlong lines ng RGB niya per side. Pagdating sa aesthetic, magandang tignan yan. So pangalawa, yung kanyang receiver, itong 2.4 dongle niya. Nung una, akala ko bakit ang laki. And then, nung tinignan ko ng maigi, nabubuksan pala siya. So, para siyang modular. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng adapter para gawing Type-C ito. Meron na pala siya dito. So, parang modular lang siya na a-attach and na-detach. So, ibig sabihin nito guys, pwede nyo siyang gamitin sa kahit anong may Type-C port. Pwedeng cellphone, pwedeng tablet, pwedeng laptop, or kahit anuman. Basta may Type-C siya, makakapag-connect tayo using Type-C. Pangatlo, yung battery nito is 1,000 mAh LiPo. So, matagal-tagal ang kanyang battery. Surprisingly, 25 to 35 hours ang kanyang endurance. Imagine that. Last yata na wireless na testing ko noon is under 10 hours lang. Pero ito, grabe, times 2. So sa ganong capacity niya, very less ang ating pag-charge dito. So maganda yan for long hours of usage. Yan, mapag-gaming, movies, and music. And maganda rin siya kung gagamitin nyo siya pang work. Kasi kung 8 hours kayo nag-work online, so magagamit nyo to ng siguro 3 days or 4 days, bago kayo mag-charge. And speaking of charging, pag china-charge nyo sa inyong system, sa laptop nyo or sa PC, abutin kayo ng 3 to 5 hours.
Pero pag chinarge nyo naman siya using a quick charger, mga 15 to 25 watts siguro, abutin siguro kayo ng 1 hour to 1 hour 30 minutes kasi nasubukan ko na yan. And lastly, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung quality ng kanyang 7.1 surround sound. Napakaganda niya knowing na nasa budget side itong gaming headset na to. At ang mga hindi ko nagustuhan dito sa Limaya Plus is unang-una ang kanyang LED positioning para sa mute. Maganda sana kung nasa harap na lang din siya since pag nandito banda, maaaninag mo pa rin siya at least. Kasi pag dito hindi mo makikita, kailangan iikot mo pa siya. Unlike pag nilagay na lang sana dito sa may harap, malapit sa kanyang mouthpiece, mas maganda pa yan at least. Maaaninag mo na nakamute siya. So, very useful kasi yun kapag nag-work kayo or yan, kapag naglalaro kayo, at least alam nyo na nakamute yung mic nyo pag nandito sa harap yung position. Pangalawa, hindi naman siya talagang downside pero sana meron siyang 3 modes, pang movies, pang music, and for gaming. Hindi naman talaga siya downside or negative, something negative. Pero mas maganda siguro kung meron yon para mas refined ang kanyang tuning. And pangatlo, medyo mahina ang kanyang mic pickup, especially sa PC. Kung nahihinaan ako sa comms, I don't know kung naririnig ba ng clear yung boses ko ng mga nakakalaro o nakakausap. Pero pagdating sa cellphone, mas malakas siya. Hindi sa pa, wala siyang active noise cancelling. So meaning, naririnig yung surrounding nyo. Kung maingay yung fan, maingay yung aso, may mga batang naglalaro, yan, maririnig sila. Mapipick up ng mic yan. So, yan, maririnig talaga. Looking forward na lang siguro sa Limaya Pro kung maglalabas sila na magkaroon ng active noise cancelling kahit na pinipindot sana. Kahit na ina-activate siya or deactivate, basta meron active noise cancelling, goods na goods yun. So, overall to me, itong Limaya Plus is considerably one of the best, one of the steal buy pagdating sa kanyang price range. I really think na patok ito para sa mga nagba-budget or para sa mga ang budget is under 2,000 pesos. Kasi ang SRP nito is 1,895 parehas sa Limaya. So kung akong pagpipiliin, dito na ako sa Plus. Mas maganda yung design nito and yung features niya. So kung hindi ito available at yung Limaya yung available, so hintayin ko na lang siya kaysa bibili pa ako ng Limaya. Pero depende na rin yan kung ano yung trip nyong design. So kung mas gusto nyo yung medyo classic design na round lang siya na may RGB, then go for Limaya. Pero kung gusto nyo ng medyo ergonomic and sleek design, yan, mag-Limaya Plus kayo. So mabibili nyo to directly from Rock Gears and sa ECPC. Meron din sila sa TikTok and Shopee. Lahat ng links na yan nandyan sa description or sa pin comment section. Don't forget to use your vouchers para mas mabili nyo siya ng below SRP. In fact, may nakita ko sa Shopee, nasa 1,400 lang ito. Free shipping pa. So, yan. Kung meron pang stock, then go for it. Kung wala pa kayong wireless gaming headset. At yan ang review ng ating ROK Limaya Plus. This is Kuya Vic ng Budget Tech. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And I'll see you again on the next one. Ingat kayo lagi. GG.